Kumusta mga kasaliksik? Madilim ang kalangitan sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Sa laylayan ng mga alon, tila tahimik ang paligid, ngunit ang tensyon ay nararamdaman sa bawat tagpo. Sa di kalayuan, isang barko ng China, tahimik ngunit puno ng lihim. Isang spy ship na pinaniniwala ang ginagamit upang maniktik sa rehiyon. Subalit ang katahimikan ay biglang naputol ng isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Isang warplane ng Amerika ang bumagsak ng kanilang precision-guided missile sa barko. Nagmistulang bulalakaw na gumising sa bawat kaluluwa sa paligid. Ang eksenang ito ay hindi lamang nagmarka ng isang pisikal na labanan. Ito rin ang simula ng isang ekonomikong bagyo na kumalat sa bawat sulok ng mundo. Habang unti-unting nilamon ng apoy ang barko, ang datos, teknolohiya, at mga lihim na dala nito ay naglaho kasabay ng dagundong ng pagsabog. Para sa marami, ito'y isa lamang simbolo ng hegemonya ng Amerika laban sa China. Ngunit para sa mga ekonomista, ito'y nagbabadya ng masalimuot na hinaharap para sa kalakalan. Sa Beijing, ang balitang ito ay tumama sa gobyerno ng China na parang kidlat. Ang kanilang pinakamalaking pagkilos sa surveillance ay nawasak sa isang iglap. Ang kanilang media ay nagmadaling magbigay ng propaganda upang takpan ang pinsala. Ngunit sa likod ng mga tanggapan ng Partido Komunista, ang takot at galit ay namutawi. Ang insidenteng ito ay isang matinding dagok, hindi lamang sa kanilang militar, kundi pati na rin sa kanilang ekonomiya. Ang pagkawala ng spy ship ay nangangahulugan ng pagkawala ng access sa impormasyon na ginagamit nila upang palakasin ang kanilang industrial at technological advancements. Habang sinasapawan ng usok ng insidente ang West Philippine Sea, ang pandaigdigang merkado ay biglang nayanig. Ang mga kontratista sa teknolohiya, lalo na ang mga kumpanya sa Silicon Valley, ay nagsimulang mag-alala tungkol sa supply chain na umaasa sa China. Ang presyo ng mga critical components tulad ng semiconductor chips ay sumirit sa merkado. Dulot ng pangambang ang insidenteng ito ay simula ng mas malawakang tensyon. Sa kabila nito, nanatiling kalmado ang Amerika. Nagbigay ng pahayag na ang aksyon ay isang hakbang upang panatilihin ang stability sa rehiyon. Ngunit para sa mga maliliit na bansa sa Timog Silangang Asya, ang nangyari ay tila bangungot. Sa mga palengke ng Pilipinas, Indonesia at Vietnam, ang epekto ay mabilis na naramdaman. Ang mga negosyong umaasa sa imported na produkto mula sa China ay nagulat sa biglaang taas ng presyo. Sa mga daungan, nagkalituhan ang mga shipping companies kung itutuloy pa ba ang kanilang biyahe sa rehiyon na ngayon ay puno ng tensyon. Isang mangingisda sa Palawan ang nagkwento. Dati, mahirap nang pumalaot dahil sa mga barko ng China. Ngayon may kasamang takot na baka hindi lang barko ang makita namin kundi missiles na rin. Ang karaniwang tao na dati tahimik lang na namumuhay ay ngayoy bahagi na ng masalimuot na giyera ng mga makapangyarihang bansa. Ang pagpapasabog ng spy ship ay higit pa sa simpleng aksyon ng militar. Ito ay isang malinaw na mensahe ng Amerika na handa itong ipagtanggol ang sarili at ang mga kaalyado nito mula sa anumang banta. Ngunit ang mensaheng ito ay nagdala rin ng tanong. Ano ang susunod? Sa bawat aksyon, may reaksyon. At habang ang China ay patuloy na nagmamasid, ang buong mundo ay naghihintay sa kanilang gagawin. Samantala, ang usok mula sa spy ship ay unti-unting humupa. Ngunit ang epekto nito sa ekonomiya, politika, at seguridad ng mundo ay mananatiling buhay. Gumagapang sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa gitna ng mga balitang ito, isang tanong ang nananatili. Paano makakabangon ang China mula sa ganitong dagok at hanggang kailan magtitiis ang pandaigdigang ekonomiya sa kanilang bangayan? Sa likod ng bawat tagumpay ng isang bansa ay ang lihim na mundo ng paniniktik, isang laro ng karunungan at karahasan na madalas ay nananatiling nakatago sa paningin ng publiko. Ang spy ship ng China na pinasabog ng Amerika ay hindi simpleng barko. Ito'y isang mobile fortress ng mga lihim na teknolohiya, kagamitan sa pagsubaybay, at mga eksperto na tahimik na nagmamasid mula sa mga alon ng West Philippine Sea. Ngunit bakit ito naging target ng Amerika? At ano ang tunay na papel nito sa masalimuot na ugnayan ng dalawang pinakamalakas na bansa sa mundo? Ayon sa mga opisyal na ulat, ang barkong ito ay pinaniniwalaang bahagi ng matagal ng operasyon ng China na layuning magtipon ng mahalagang impormasyon mula sa mga military exercises ng Amerika at mga kaalyado nito sa rehiyon.
May mga intelligence report na nagsasabing ang barko ay may kakayahang mangalap ng data mula sa radar frequencies, komunikasyon ng mga submarino, at maging ng mga satellite transmissions. Ang ganitong uri ng barko ay hindi lamang para sa depensa. Ito ay aktibong lumilikha ng mga panganib sa seguridad ng mga kaalyado ng Amerika, kabilang na ang Pilipinas at Japan. Ang lokasyon ng barko ay hindi aksidente. Matagal nang tinuturing ng China ang West Philippine Sea bilang isang estratehikong lugar, hindi lamang dahil sa yaman ng natural na rekurso nito, kundi dahil isa rin itong ruta para sa mga aktibidad ng militar ng kanilang mga karibal. Ang spy ship ay matiyagang nanatili sa lugar gamit ang mga advanced na sonar at surveillance equipment upang subaybayan ang bawat galaw ng militar ng Amerika. May ulat pa nga na nagkaroon ng shadowing incidents kung saan ang spy ship ay sinasabing sinundan ang mga barko ng Amerika sa rehiyon upang maitala ang kanilang mga estratehiya at kagamitan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanilang operasyon, naging mapanganib ang barko sa paningin ng Amerika. Ang presensya nito ay hindi lamang insulto sa soberanya ng mga karatig bansa, kundi isa ring tahasang paghamon sa seguridad ng rehiyon. Ang barkong ito, ayon sa mga eksperto, ay nag-ooperate sa isang gray zone, kung saan ang hangganan ng lehitimong operasyon at agresibong paniniktik ay nagiging malabo. Ang Amerika, na matagal ng bantay sa rehiyon, ay hindi nag-aksaya ng panahon. Ayon sa mga military analyst, ang pagsabog ng spy ship ay hindi isang spur of the moment na desisyon. Ito'y bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang ipakita sa China na hindi sila magtatagumpay sa kanilang tahimik na paniniktik. Ang pag-neutralize sa barko ay isang deklarasyon na hindi hahayaan ng Amerika na maabuso ang kanilang presensya at ang kanilang mga kaalyado. Ang insidenteng ito ay nagdala rin ng issue ng accountability. Ayon sa China, ang barko ay civilian research vessel na nasa lugar upang magsagawa ng scientificong pag-aaral. Ngunit ang Amerika at ang kanilang mga intelligence allies ay matagal nang may ebidensyang nagpapakitang ang barko ay bahagi ng People's Liberation Army Navy. Ang pagkukunwaring ito ay bahagi ng mas malalim na usapin ng pandaigdigang batas, kung saan ang China ay paulit-ulit na gumagamit ng dual purpose ng mga sasakyan para sa kanilang military objectives. Sa gitna ng tensyon, nananatiling mahirap na ipagkaila ang delikadong papel ng barko. Ang spy ship ay hindi lamang tagamasid. Ito ay isang tahimik na sundalo ng isang bansang determinadong palawakin ang impluwensya nito sa mundo. Ang pagsabog nito ay simbolo ng pagsisikap ng Amerika na pigilan ang ganitong klaseng manipulasyon. Ngunit kasabay nito, ang insidente ay nagbukas ng mas malalaking tanong. Hanggang saan maaaring lumaban ang isang bansa para ipagtanggol ang sarili laban sa paniniktik? At saan nagsisimula at nagtatapos ang linya ng responsibilidad at pananagutan? Habang ang China ay nagpapakita ng kanilang galit sa diplomatikong antas, malinaw na ang pagsabog ng spy ship ay hindi lamang isang pagkilos ng depensa. Ito'y isang pahayag ng Amerika sa mundo na hindi nila hahayaan ng anumang bansa, kahit gaano pa ito kalakas, na abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang mas masakit na tanong para sa China ay ito. Paano nila maibabalik ang respeto at tiwala ng mga karatig bansa na ngayon ay mas naging maingat sa kanilang layunin? Ang West Philippine Sea ay tila isang tahimik na dagat sa paningin ng marami. Isang walang hanggang anyo ng asul na tubig na pinapalibutan ng maliliit na isla. Ngunit sa ilalim ng kalmadong alon nito, nagkukubli ang isang nakatagong digmaan. Isang tagisan ng impluwensya, yaman at kontrol. Ang pagpapasabog ng spy ship ng China ng Amerika ay isa lamang bahagi ng mas malawak na kwento ng rehiyong ito na walang patid ang pag-alab ng tensyon. Bakit nga ba ang West Philippine Sea ang sentro ng pagtunggali ng mga superpowers? Sa estratehikong pananaw, ang West Philippine Sea ay isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Humigit kumulang 30% ng kabuuang maritime trade ng mundo ang dumadaan dito, kabilang ang langis, natural gas, at iba pang pangunahing kalakal. Ang kontrol sa mga daanang ito ay nangangahulugan ng kontrol sa pandaigdigang ekonomiya, kaya't hindi nakapagtataka na ang mga barko ng China, Amerika at iba't ibang bansa ay nagtatagpo dito, hindi lamang para sa transportasyon kundi para sa paglalatag ng kanilang impluwensya. Ngunit hindi lamang kalakalan ang nakataya sa West Philippine Sea. Ang rehiyong ito ay mayaman sa natural na rekurso,
kabilang ang mga oil reserve at fisheries. Ayon sa mga eksperto, ang ilalim ng dagat nito ay may tinatayang 11 billion na bariles ng langis at 190 trillion cubic feet ng natural gas. Ang kontrol sa reserbang ito ay makapagliligtas sa enerhiya ng isang bansa sa loob ng maraming dekada. Sa isang mundo kung saan patuloy na tumataas ang demand sa enerhiya, ang West Philippine Sea ay hindi lamang ruta ng kalakal, kundi isang mina ng yaman. Ang tanong ng kontrol sa rehiyong ito ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi ng soberanya rin. Ang China sa pamamagitan ng kanilang 9 dash line ay paulit-ulit na inaangkin ang halos buong rehiyon, nalabag sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumanig sa Pilipinas. Ngunit ang arbitral ruling ay tila binaliwala ng Beijing. Sa bawat artificial island na itinayo nila at sa bawat barkong ipinadala sa lugar, lalo nilang pinalalalim ang tensyon sa pagitan nila at ng kanilang mga karatig bansa. Sa kabila ng patuloy na pag-angkin ng China, ang Amerika ay hindi nagpapatinag. Ang rehiyon ay mahalaga rin sa kanilang estratehikong depensa. Sa pamamagitan ng mga base militar sa Pilipinas, Japan at Guam, inilalagay nila ang kanilang presensya bilang bantay laban sa anumang kilos na maaaring magbanta sa kalayaan sa paglalayag o freedom of navigation. Ang pagpapasabog ng spy ship ay isang direktang mensahe sa China na ang Amerika ay handang protektahan ang kanilang interes sa rehiyon at ang interes ng kanilang mga kaalyado. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang arena para sa dalawang superpower. Sa gitna ng tensyon, ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay natutulak na pumili ng panig. Sa isang banda, ang ekonomiya ng maraming bansa sa rehiyon ay umaasa sa kalakalan sa China. Ngunit sa kabilang banda, ang kanilang seguridad ay mas nakasalalay sa presensya ng Amerika. Ang ganitong uri ng diplomatikong alingasngas ay lalo lamang nagpapagulo sa issue ng kontrol at impluensya sa West Philippine Sea. Ang insidente ng spy ship ay muling nagpaalala kung gaano kahalaga ang rehiyong ito sa pandaigdigang politika. Ang pagpapasabog ay hindi lamang isang kilos ng militar. Ito ay isa ring pahayag ng Amerika na ang kontrol sa dagat ay hindi maaaring abusuhin ng kahit sinong bansa. Ngunit ang China, na tila nagdurugo sa insidenteng ito, ay nananatiling matatag sa kanilang posisyon. Patuloy silang nagdadagdag ng presensya sa rehiyon, gumagawa ng mga isla at nagpapalakas ng kanilang maritime militia. Samantala, ang mga karaniwang mamamayan, mga mangingisda sa Palawan, mga negosyante sa Malaysia at maging mga leader ng ASEAN ay nananatiling bahagi ng naratibong ito. Para sa kanila, ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang lugar ng yaman o seguridad. Ito rin ay isang simbolo ng kanilang karapatan at kalayaan. Ngunit sa bawat kilos ng mga superpower, ang tanong ay laging nananatili. Kailan magwawakas ang tagisan ng kontrol na ito? At sino ang tunay na mananalo sa larong ito ng geopolitika? Ang mga superpower o ang mga tao sa rehiyong ito? Ang pagsabog ng spy ship ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang kwento ng tunggalian ng dalawang superpowers. Sa gitna ng banggaan ng Amerika at China, ang mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya at iba pang bahagi ng mundo ay tahimik na nagmamasid, nagtatimbang at nag-a-adjust sa kanilang mga posisyon. Ang bawat bansa ay may sariling pananaw at reaksyon sa insidente, mga kilos na naglalantad ng kanilang tunay na layunin at interes. Sa Pilipinas, ang insidente ay nagdala ng magkahalong damdamin. Ang West Philippine Sea, na itinuturing ng bansa bilang bahagi ng kanilang teritoryo, ay muling naging sentro ng internasyonal na tensyon. Para sa maraming Pilipino, ang pagpapasabog ng spy ship ay simbolo ng pagkilala ng Amerika sa kanilang karapatan sa rehiyon. Ang gobyerno, bagamat nanatiling diplomatikong maingat, ay naglabas ng pahayag na sumusuporta sa freedom of navigation at nagpahayag ng kahandaan para sa mas malalim na kooperasyon sa Amerika. Ngunit sa kabila ng formal na mga pahayag, ang mga lokal na mangingisda ay nagpatuloy sa kanilang pangamba. Ang kanilang kabuhayan ay nanganganib hindi lamang dahil sa presensya ng mga barko ng China, kundi dahil na rin sa posibilidad ng mas malawakang gulo. Sa Vietnam, ang insidente ay nagdagdag ng gasolina sa dati ng tensyon nito sa China. Matagal nang magkaaway ang dalawang bansa dahil sa overlapping territorial claims sa South China Sea.
Ang gobyerno ng Vietnam ay agad na naglabas ng statement na nananawagan para sa pagrespeto sa pandaigdigang batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Sa kabila nito, ang kanilang tono ay maingat upang hindi magbigay ng impresyon ng hayagang panig sa Amerika. Ang kanilang layunin ay malinaw, patuloy na palakasin ang sarili nilang depensa nang hindi tuwirang nasasangkot sa gulo. Ang Malaysia at Indonesia, sa kabilang banda, ay mas tahimik, ngunit nagiging mas aktibo sa pagtatanggol sa kanilang sariling maritime zones. Sa kabila ng hindi pagkakasangkot sa mismong insidente, ang kanilang mga gobyerno ay nag-anunsyo ng pagtaas ng military patrols sa kanilang mga katubigan. Para sa kanila, ang insidente ay isang paalala na ang anumang kilos ng superpowers ay maaaring magdulot ng domino effect na maaaring umabot sa kanilang teritoryo. Sa mas malayong bahagi ng mundo, ang Australia at Japan ay nagbigay ng mas direktang reaksyon. Ang dalawang bansang ito ay matagal ng kaalyado ng Amerika at ang kanilang posisyon ay malinaw na pabor sa presensya nito sa rehiyon. Ang Japan, na may sariling tensyon sa China dahil sa East China Sea, ay nagbigay ng buong suporta sa hakbang ng Amerika na tinawag nilang isang kilos para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Samantala, ang Australia ay nagpadala ng mensahe ng pag-aalala, sabay na nawagan ng pagsunod sa pandaigdigang batas. Ang European Union, na karaniwang nananatiling nasa gilid ng mga usaping Asia-Pasipiko, ay naglabas din ng kanilang posisyon. Sa kanilang pahayag, hinimok nila ang parehong Amerika at China na lutasin ang tensyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ang kanilang tono ay mas neutral, na nagpapakita ng kanilang pangunahing interes sa pagpapanatili ng pandaigdigang ekonomiya na hindi naaapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Samantala, ang Russia ay tahimik ngunit mabusisi. Habang ang kanilang opisyal na pahayag ay nananatiling neutral, ang mga analyst ay naniniwalang mas pabor ang Moscow sa China. Sa gitna ng kanilang lumalawak na kooperasyon, lalo na sa enerhiya at military technology, ang Russia ay tila tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon upang palakasin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Para sa mga third-party nations, ang insidente ay higit pa sa simpleng pagtutunggali ng dalawang superpower. Ito ay isang paalala ng mas malawak na usapin, ang kahalagahan ng kalayaan sa karagatan, ang pangangailangan ng balanseng diplomasya, at ang patuloy na pagsusumikap na manatiling matatag sa gitna ng isang nagbabagong pandaigdigang kaayusan. Sa bawat pahayag at kilos ng mga bansa, lumalabas ang kanilang tunay na interes, ang protektahan ng sarili mula sa epekto ng mga higanteng nag-aagawan sa kontrol. Habang patuloy ang tensyon, malinaw na ang mga third-party nations ay hindi lamang tahimik na saksi, kundi mga aktibong kalahok na may papel sa kung paano uugong ang kwento sa mga darating na araw.